I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So matapos ang impresibong panalo ni former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero, sa pamamagitan ng round 1 knockout kontra sa former World Challenger Saul Sanchez. Sanchez po pressa! Sanchez po pressa! Casimero no hinari ga Ay naglabas nga ito ng sama ng loob sa GMA7 or Kapuso Network, kung saan ay mismo si John Riel Casimero personal ang nakabasa sa naturang post na ito na may pamagat na John Riel Casimero na pinatumba si Saul Sanchez, suspendido ng 1 taon sa Japan. Dahil nga sa naturang post na yan ay talagang sumama ang loob ni John Riel Casimero, dahil mas inuna pa daw ng GMA7 ibalita ang negatibo kaysa positibo. Ngunit ganun pa man ay ginawa pa rin naman ng GMA7 ang kanilang trabaho na maghatid ng balita. Kung i-analyze nating mabuti ang title ay hindi nga mababasa na merong congratulations John Riel Casimero, ngunit ang trabaho po ng GMA7 as news, ay maghatid ng balita. Additional na po kung i-congratulate ang isang boksingero na nagwagi, depende po yan sa nagsulat na news reporter. Ganun pa man ay ibinalita pa rin ng GMA7 ang latest update tungkol sa former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero. Naiintindihan pa rin naman natin kung bakit ganun ang reaksyon ni Cuadro alas John Riel Casimero, siguro dahil na rin sa kakagaling pa lang niya sa isang laban at mainit pa ang ulo at katawan nito. Ganun pa man ay marami namang nagkomento na Casimero supporters na ayon sa kanila ay Idol John Riel Casimero, huwag na pansinin ng media, importante panalo ka at ituloy mo lang pagdadala ng bandila ng Pilipinas, one day marirealize ng mga tao na malaki na rin na ambag mo sa Philippine boxing, God bless you, galingan mo pa, good luck sa mga susunod mo pang mga laban. At patungkol naman sa sinabi ni Cuadro alas John Riel Casimero na walang kwenta ang GMA7, ay marami ang nagsasabi na alalahanin mo John Riel Casimero na marami na rin ang ne-report ng GMA7, patungkol sa mga laban at panalo mo. Tulad ng post mo sa Cuadro alas It's My Boy YouTube channel na may pamagat na, GMA Live Interview by Chino Trinidad. Pinoy boxer John Riel Casimero, matagumpay na nadepensahan ang kanyang WBO bantamweight title. John Riel Casimero slapped with 1-year suspension in Japan. Ayon sa Casimero supporters ay hindi naman yan importante ang pagko-congratulate nila, hayaan mo na lang sila dahil balang araw ay marirealize nila ang malaki mong ambag sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng boxing. Kaya okay lang ibabalita man nila ang tagumpay o talo mo, ang importante ay ituloy mo ang iyong laban, nandito kaming lahat ng supporter mo, karamay mo sa tagumpay o kabiguan mo, congratulations! Sanchez po pressa! Casimero no hinari ga hinuita! 2度目のダウン! Sanchez 立ち上がれるか、うなずいた! 立ち上がります! Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So matapos nga ang matinding laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero kontra sa American-Mexican fighter Saul Sanchez, kung saan ay pinatumba si Saul Sanchez sa first round ni Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Sanchez po pressa! Sanchez po pressa! Casimero no hinari ga hinuita! Kung saan halos lumipad na ang ulo nito sa sobrang lakas ng suntok ni Cuadro alas John Riel Casimero. Hindi na rin pinatagal at ito ay nagsalita na rin at may inamin tungkol sa kalaban niya na si John Riel Casimero. Ayon dito sa post ni Saul Sanchez sa social media Instagram, ay tuloy pa rin ito sa kanyang pangarap at muli itong magsikap at patuloy na mag-aaral, hindi nga daw ito susuko sa kahit anong laban, at pinasasalamatan din ni Saul Sanchez ang lahat ng sumusuporta sa kanya, at binati niya rin si John Riel Casimero ng congratulation. Sa laban Saul Sanchez vs John Riel Casimero ay isang napakahirap para kay Saul Sanchez ang pinagdaanan sa mga kamay ni John Riel Casimero. Kung saan ito ay muntikan ng mawala ng buhay dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Cuadro alas John Riel Casimero, ngunit ganun pa man ay bukas pa rin naman ang posibilidad ng rematch nito kontra John Riel Casimero. Ang matindi pa dyan ay parihas na parihas ito sa laban ng halimaw ng Japan na si current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, kontra Luis Nery, kung saan ay parihas kaliwa ang tumama sa panganitong si Naoya Inoue. Kaya kung inyong maaalala ang sinabi ni Cuadro alas na kung siya ang makakatama ng kaliwa kay Naoya Inoue, ay tiyak lilipad din ang ulo nito at hindi na makakabangon pa.
Dagdag pa ni Casimero sa kanyang interview ay bakit hinayaan pa ng referee na makalaban sa pangalawang bagsak nito. Bukod dyan ay halos puro solidong mga suntok ang tumama dito kay Saul Sanchez at sa round 1 ay halos mapapatay na ni Cuadro alas Jonriel Casimero itong si Saul Sanchez. Aminado rin si Saul Sanchez na na-blackout nga daw siya ng ilang segundo. In short nakatulog siya ng ilang segundo, dahil sa impact ng lakas ng suntok ni Jonriel Casimero. Ang magandang performance ni Jonriel Casimero ay nangangahulugan na isa pa rin itong halimaw sa ibabaw ng boxing ring at hindi pa ito kumukupas hanggang sa ngayon, kaya abangan na lang natin ang mga susunod na makakalaban ni Cuadro alas Jonriel Casimero kung sino ito. Dagdag pa sa ating mga balita, current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, aka the Japanese Monster, napahanga at natakot sa kanyang napapanood na laban sa pagitan ni Jonriel Casimero at Saul Sanchez. 返して2回目、おーサンチェスの返した、あ左カシメロの左が火を吹いた、サンチェスの返した、あ左カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がる、終わった。 Dagdag pa sa ating mga balita. サンチェスの返した、あ左 May ilan din katanungan ng ESPN na sinagot niya patungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Makikita din sa comment section ng video na ibinahagi ng Top Rank Promotion, ay binaha ng samot-saring komento na naglalaman ng labanan niya si Jonriel Casimero. Ayon sa mga komento ng karamihan ay gusto nila makita na labanan ni Naoya Inoue itong kababayan natin na si Jonriel Casimero. Ayaw nilang magaganap kung sakaling maglaban man ang dalawa sa bulwark ni Naoya Inoue ang bansang Japan, gusto kasi ng karamihan ay labanan niya itong si Jonriel Casimero sa bansang Amerika or bansang Saudi Arabia. Talunin niya daw si Jonriel Casimero para masabi talaga na siya ang best pound-for-pound fighter. Dagdag pa ay malakas lang daw itong si Naoya Inoue sa kanyang bansa. Matagal na kasi hinamo ni Cuadro alas Jonriel Casimero itong si Naoya Inoue. Na kinaiinisan niya at sinabihan itong si Jonriel Casimero na maliit na payaso lang daw ang tingin niya dito. Ayon sa Japanese media, ikatlo sa Jonriel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122, gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, ngunit nakadepende daw ngayon sa paparating niyang laban kung maipapanalo ni Cuadro alas Angas ng Pinas ang kanyang laban ngayon paparating na October 13, 2024 na kontra Saul Sanchez. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguriang halimaw ng Japan kay Cuadro alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si Jonriel Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban. Tinalo niya si Filipas Netemboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yakinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yakinori Uguni kontra Jonriel Casimero, naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yakinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Junto Nakatani sa laban niya kontra Pech Sword Chitpatana, pinatumba ni Junto Nakatani by 6-round TKO, itong si Chitpatana, dahil dito ay umakyat na ang undefeated record ni Nakatani sa 29 wins, 22 knockouts at wala pa itong bahid ng pagkatalo, habang si Chitpatana naman ay bumagsak ito sa 76 wins, 53 knockouts at meron na itong 2 talo. Habang ang pambato naman natin na si Gerwin Asilo ay bigo itong manalo, kontra sa Japanese superstar Tenshin Nasukawa, nanalo itong pambato ng hapon by a lopsided unanimous decision sa score na 98-91, 97-92, nagawang pabagsakin ni Nasukawa sa round 9 itong pambato ng Pilipinas na si Gerwin Asilo. Dagdag pa sa ating mga balita. So Takuma Inoue, kapatid ni current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, ay nagmukha lang itong challenger at hindi champion, dahil sa katatapos lang na laban niya kontra sa undefeated challenger na si Seiya Tsutsumi, dahil halos hindi ito makasagot sa mga suntok ng challenger na si Seiya Tsutsumi. Halos panay lang ito depensa at sa buong 12 rounds ay talagang nagpapaulan ng mga suntok itong challenger na si Seiya Tsutsumi, kaya halos panay lang ito depensa, kasi kapag makikipagsabayan siya sa challenger ay tiyak tatapusin siya ng challenger sa maikling oras lang.
Ngunit sa ginagawa niyang puro depensa ay hindi na ito nakatagal, dahil pinabagsak na siya rito ng challenger, kaya nakuha ng challenger na si Seiya Tsutsumi ang naturang panalo, sa score na 114 hanggang 113, 115 hanggang 112 at 117 hanggang 110, at siya na ngayon ang bagong kampyon ng WBA Bantamweight World Champion, at umakyat na rin ang kanyang record na 12 wins 8 knockouts at wala pa itong talo. Sa laban na ito ay talagang saksi si Naoya Inoue kung paano bugbugin ang kanyang kapatid sa kanyang harapan na halos pinangigilan niya ito. Sa kabilang banda, pagkatapos patumbahin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero si Saul Sanchez, Sanchezのカッサー、あ、左返して2回目、サンチェスのカッサー、あ、左カシメロの左が火を吹いたay tila nawala na ang mga haters nito na nagdadadakdak sa social media, na panay gawa ng vlog tungkol sa kisyo mahina, matanda, mataba, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga kwento tungkol sa ating pambato na si John Riel Casimero, kaya mga haters ni Casimero dyan nasaan na kayo, bakit nanahimik na kayo? Bukod dyan ay dumako muli tayo sa naging interview kay John Riel Casimero, dahil talagang gustong-gusto na rin labanan ni John Riel Casimero at kahit sa interview niya ay hinahanap niya parent si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, keep me sa akin. Naoya Inoue, we're Naoya Inoue, come on! Kung inyong maalala na gusto itong labanan ni Junto Nakatani si Takuma Inoue, ay tila nagbago ang isip nito dahil sa pagkatalo ni Takuma Inoue kay Seiya Tsutsumi ay balak nang hindi unahin ni Junto Nakatani labanan itong si Takuma Inoue, bagkus ay gusto na niyang labanan itong si Tsutsumi at pagkatapos niya kay Tsutsumi ay isusunod daw niya itong si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga latest update tungkol dito. He weighed in at a trim and ready 117 and 1/4 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with a spectacular record of 28 wins, no losses, with 21 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the second defense of his current world title. Ladies and gentlemen, please welcome the renowned 3-division world champion. Here is the undefeated, reigning and defending WBC Bantamweight Champion of the World, introducing Junto Nakatani. And his opponent across the ring is the challenger, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim. Joining us from Roi Et, Thailand. He weighed in at 117 and 3/4 pounds. His record stands at 75 wins with only 1 defeat and 53 wins coming by way of knockout. He is the current holder of the WBC Asian Bantamweight title. Tonight, he is making his second attempt at a world title. Ladies and gentlemen, please welcome the Southpaw Challenger, the WBC #1 ranked Bantamweight contender, introducing Petsor Chitpatana. Once again, our referee in charge, now to give instructions, is Lawrence Cole. This is good, all right? Good luck. Come back there. Lawrence Cole, the third man in the ring tonight. Christina Poncher and Nico Ali Walsh here with you for our main event. This one's scheduled for 12 rounds for the WBC Bantamweight World Championship. The champion Junto Nakatani there in the southpaw stance with the red trunks and white trim. Chitpatana, the challenger tonight in the all black. 78 professional fights for Chitpatana, 53 of those won by KO, 28 no for Nakatani, 21 knockouts. And that's a pretty impressive record, even though they were all really in Thailand. Yeah, definitely an inflated record there for the Thai fighter. And, you know, he's got some decent skills, some decent power. Also a southpaw, so the battle of two southpaws here. This is second fight outside of his native Thailand. And Junto Nakatani
tonight will be looking to show that there's levels to this game, particularly at the championship level, where perhaps he can make a statement tonight. He's had 9 stoppages in his last 11 fights. Most people think he will get another one tonight, looking at the pre-fight predictions and odds. I know they're filling out right now, and they're kind of seeing each other's rhythm this round. But Chipatana, to win tonight, he's going to have to use pressure and aggression. Great shot from Nakatani. Already tasting a bit of the power there from the champion. And that power will throw anyone off their game plan. Nakatani shooting the jab there with the lead right hand. Chipatana looking to close the distance. Hasn't thrown much of anything here in the first 2 minutes of round 1. Nakatani using the jab. Yeah, right now Nakatani's reading him. He's downloading information. Nakatani did score a first-round knockout in his last outing against Vincent Astrolabio with a beautiful shot to the body. He's got great body work consistently. 30 seconds left here in round 1. There, Chipatana looks to shoot the jab and misses with the left hand. Left hand lands for Nakatani. Back to the jab. Doubling up on the jab is Chipatana. Doing right now here in round 6. Nakatani's doubling a lot of his lead shots. A lot of lead right hooks, a lot of lead right uppercuts. And they're landing. Oh, nice counter shot with a big left hand for Nakatani. Beautiful work here as he's pouring it on, and down goes Chipatana here in round 6. This is when he smells blood. Will Chipatana get up? He will. He marches forward. We're gonna see Nakatani right now. This is what I was talking about. He looks over to Rudy Hernandez and continues to pour on the punches. Chipatana doing his best to try to stay in this fight. Under a minute left to work here in round 6. Nakatani takes a step back. He's being calculated. Patient, Nakatani. Again, some solid work there with the right hand. Chipatana doing his best. Looks like he's recovered fairly well from the knockdown. 20 seconds left here in round 6. It looks like Nakatani's looking for that overhand left again. A bit off balance there, and just a strong combination of punches landed once again for Nakatani. Oh, that was a big shot right there. Beautiful left hand. Oh, the fight's over. 2 knockdowns, the fight is over. Just a monster, heavy hitter. 3 consecutive stoppage victories at 118 pounds, and Junto Nakatani remains undefeated, defending his WBC bantamweight crown tonight. Amazing, amazing performance. Like I said, he smelt blood and got straight after it. I mean, Chipatana too tried to be game, tried to answer back with some punches, but left himself standing right in front of Junto Nakatani. All it takes is one. He landed that just a beautiful left. It looked like an overhand left as Chipatana was falling in. It was a perfectly timed counter for that first knockdown. And that's the first stoppage loss in the career, the 70, now 8-fight career of
Tetsuya Chipatna, and Junto Nakatani is an absolute force. I mean, that power is so real. That's 29 wins, 22 by knockout, and you can really tell how much that he's come into his own now at bantamweight. This is his weight. Ladies and gentlemen, we have the time of 2 minutes 59 seconds at round number 6. Our referee in charge, Lawrence Cole, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the WBC Bantamweight Champion of the World, Junto. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo. Pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng iilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra Jonriel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez のプレッシャー、返して2回目、サンチェスのプレッシャー、カシメロの左が拾う。 Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra Jonriel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ang bansang sinilangan ng bansang Pilipinas. At sa mga haters naman ni Jonriel Casimero, ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro Alas Jonriel Casimero. Siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. Sanchez のプレッシャー、返して2回目、サンチェスのプレッシャー、まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ。Dagdag pa sa ating mga balita. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at Jonriel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si Jonriel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero.
Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasanasalapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster na Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban na Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus Jonriel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan Jonriel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si Jonriel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni Jonriel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si Jonriel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si Jonriel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani? Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh! Oh my! Oh my! That was devastating. He is laid out. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.